So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, PSP ulit, or PSP pa rin tayo sa gabi na to. Sabi ko nga sa inyo, itong week na to puro tayo PSP. And itong battle na to, kita nyo naman siguro, it's Nikki versus Fonger. Ang tagal na ito, no? So it's 4 months ago dito sa channel nila. Ngayon lang natin makapanood. Ito yung sa Cebu pa, no? Sa Cebu pa. Ito yung event na nagkaroon ng controversies about Moth vs J Black. Ito yung event na yon. Pero yun, going back, mabilisan na lang. Nikki vs Fonger, isa to sa mga hindi ko pa napapanood sa PSP Entertainment. Actually, ilan na lang silang hindi ko nare-review dito. Nikki vs Fonger, Daddy Jody versus Manda Baliw, tapos yung Lanceta Sak. So ayun na lang yung tatlo, o dalawa na lang kasi re-review na natin yung isang battle ngayon. So dalawa na lang, yung ano na lang, yung Daddy Jody, Manda Baliw tsaka Lanceta Sak. Yun na lang yung re-review natin sa PSP. Then move tayo sa 1 minutes sa sa flip top, no. May 1 minutes pa sa flip top, 'di ba? Meron pa tayong hindi na-review doon. Tapos yung Gubat, may mga battles pa doon na hindi natin na-review. Tapos move tayo sa Motus. Alam ko maraming exciting battles sa Motus na hindi ko pa napapanood, kaya ngayong August pilitin din natin na maka-move tayo sa PSP para September or October balik tayo sa request videos. Meron pa tayong re-review yung apat na battles sa Isabuhay 2024. So far may 2 upload na. So ipunin muna natin. Iintayin natin yung 2 pa, 'di ba? So yun. Huwag natin patagalin to. Nikki vs Fonger. Dito muna tayo mag-focus. Umpisa na natin to. Let's go. Fonger versus Nikki. Sit. Fonger versus Nikki. Sit. Fonger versus Nikki. Sir Pibos, are you serious? My God, what the fuck? You're underestimating to me porket 10 taon akong walang gubat kaya itinapat mo ako sa taong walang utak. Kung gusto mo na solid na match-up, dapat binigay mo sa akin yung maestro para makita mo kung paano ko siya ibagsak. Kasi ikaw, wala ka namang kwenta eh. O matagal ka na bumabate sa flip top, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin sikat. Hoy, tiyanak na may lahing tikbalang. Tingnan mo yung korte na mukha mo parang kabayo. Mang ayaw na lang kasuko, dawata na lang bro, ang imuhang na ang murag lubot sa toko. Peace begin! Yeah! Sa laban nila ni Kiram, namigay ito ng pera sa mga tao para lang sabihan siya na pogi siya. Okay. Anong feelings, Nick, na bili mo ang sagot ng mga tao pero sa totoong buhay, pangit ka? Mahiya ka naman. Hindi ka ako. Ako nga, sa sobrang gwapo ko, tinanggal ako ni Enigma. Gago. Kaya lahat kayo dito, huwag kayong mag-alala. Kasi kung si Nikki namigay ng pera, ako iba. Lahat kayo dito, bibigyan ko ng droga. Gago. Dati sa flip top gubat, lahat ng tao doon galing sa akin, pero ngayon iba na. Porkit may kasalanan ako ni Sir Enigma, kayo yung tiwala mo sa akin, Sir Pibos, parang made in China. Oo, tao rin ako. Ako ay nagkakamali. Pero hindi nyo ba naisip, pag ako ang pumunta sa Alupis, doon lang ako magkakatama? Yun lang kasi ang aking comfort zone. Kaya lahat ng mga... Comfort zone. Gago. Yun lang kasi ang aking comfort zone. Kaya lahat ng mga... Ay, saba! Kaya lahat ng mga zombie doon, dinadamayan ako hanggang umaga. Hindi daw siya addict. Napakasinungaling mo naman, Nick. Di ba kagabi binigyan ka ng item ni Range tapos nag-solo kang gumamit? Real talk, nigga.
Pwede kang magsinungaling sa kanila, pero sa mata ng mga adik, yung mga palusot mo, hindi yan makiklik. Tandaan mo, Nick, hindi ka nag-iisa. Nandyan si Reigns, Sak Maestro, at marami pang mga battle ensa na malakas tumidit! Oo, pumayat ako kasi meron akong sakit. Pero hindi mo yan alam kasi sa issue ka lang nakafocus. Pero hindi... Wait! Oo, pumayat ako kasi meron akong sakit, pero hindi mo niya alam kasi sa issue ka lang nakafocus. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Laging nagdadasal sa Diyos na someday. Yung palubog kong karer, meron sanang tumubos. Kaya Sir Pibos, ako ay lubos na nagpapasalamat. Kasi kahit bad ang aking feedback, ako pa rin ang iyong tinanggap, kaya ayoko na magmekos-mekos. At kahit hindi ito si Mot, pero hindi na to malalaos. Hindi ito si Mot, hindi na to malalaos, kaya... Pero kaya kong baliktarin yung pangalan mo, Boss Pibos. Di ba sinabihan ka ni Plasma na pangit ka? Tapos bigla kang nagalit. Sabi niya kay Plasma, gusto ko lang ipaalam sa iyo, Plas, na may salamin kami rin sa bahay. So anong nakita mo? Pangit! Sagot! Wala ka bang utak? At hindi ka naman bulag. Sa dami-dami mo ma-explain bakit naisip mo pa yung salamin. Paalala ko lang sa iyo hindi ka cute. Kasi yung mukha mo parang sulat ni Doc. At kung nagiging pintuan mo rin yung mukha mo, promise walang kakatok. At sabi niya sa chat namin, makapal daw ang aking mukha. Hindi daw katulad niya na meron din siyang mukhang ihaharap. You just kidding? Mukha pa lang yan, akala ko puwet na kambing. Kasi malabo yung mukha mo. Kasi yung mukha mo kasi mukha ko. Nawaan na sa go. Just kidding? Kasi malayo yung mukha mo sa mukha ko, promise. Kasi sobrang lakas ng aking six appeal, lahat ng mga babae kikiligin pag sa ilong ko nakatingin. At hindi ako sindikato, pero yung utak ko daig pa kay Pablo. Dahil sa dami-dami kong connection, pati yung nanay mong pokpok, alam ko. Pero ririba tong gago. Sasabihin niyang, nang scam ka kay Enigma, tinangay mo ang pira, inubos mo sa Shabu. Fuck you. Kung yan lang naman ang ititira mo sa akin, hindi ka mananalo. Kasi kung tunay ka talaga na MC at matalino, sige nga, tirahin mo ako na hindi tungkol sa aking issue. Tayo. Okay, so yung ender ni Fonger ni Fonger may may trap. May trap na ginawa si doon si Fonger sa ender niya. Yung pinaka-ender niya is a trap. Okay. So tignan natin kung kakagat si Nikki doon or kung kumagat man si Nikki doon sa trap na yon, is tignan natin kung maitatawid niya yung round na yon, round 1 niya ng maayos, no? Kasi ano ba yung trap na sinasabi ko dun sa round 1 sa ender ni Fonger? Yun, malinaw naman, no? Sabi niya doon, kung titirahin mo ako about dun sa issue, yung mga scam, yung pera tinangay, yung sa flip top, 'di ba? Kung yun daw yung gagamitin ni Nikki, 'di ba? Talo na siya doon, or meron siyang may sinabi siya, 'di ba? Basta kung ayun daw yung gagamitin, 'di ba? Tapos may sinabi si Fonger doon na tirahin mo ako ng hindi about doon, 'di ba? So tingnan natin kung maging epektibo si Nikki sa round 1, pero ang ganda nung setup ni Fonger doon sa trap na 'yon. Galing, nagustuhan ko 'yon. Pero yung ender lang yung pinaka nagustuhan ko para sa akin, kasi maraming flaws or maraming holes yung round 1 ni Fonger. Natatawa lang tayo doon, natatawa lang ako, natatawa yung audience doon, kasi yung kung paano siya mag-spit ng mga salita. Alam niyo naman, no, na Bisaya si Fonger, so may mga times talaga na yung ibang words mabibigas niya ng madiin. Diba? Kaya yung magugulat ka na, magtatawanan yung crowd. Ako mismo natatawa rin ako. So ayun, tayo, tingin tayo sa punchlines category. I think hindi masyadong
epektibo yung mga punchline na generate ni Fonger sa round 1. Pero overall ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung kung paano tinapos ni Nikki yung round ni Fonger yung round 1 niya. So tignan natin si Nikki kung paano niya ibabalik yun. Pero so far overall hindi ganoon ka impactful yung round 1 ni Fonger. Yung ender lang yung pinaka nagsalba doon, 'di ba? So tignan natin Nikki. Nikki, let's go! Tungkol sa aking issue, mananalo. Kasi kung tunay ka talaga na MC at matalino, sige nga, tirahin mo ako na hindi tungkol sa aking issue. Yun. Round 1, Nikki, let's go! Ba't ka pa bumalik? Sana umuwi ka na sa bahay. Ganda ng costume mo, tamang-tama sa lamay. Di daw ako sikat. Tawag doon, fake news. For your information, lahat ng battle ko sa Flip Top, million views. Game? Ang pangit, 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 pangit mo! Fuck! Sa lait mapapaluha to. Boss P, sa dami na pwede mong itapat, ba't dyan pa sa kamukha ko? Gago. Mr. Fonger, my God! Badibag sa akin yan tumpak. Hiningi ko sa'yo old God. Binigay mo sa akin old stock. Old stock. Oo, old stock. Kaya sa akin kawawa ka. Sobrang tagal na wala sa battle rap, pati balat kinalawang na. Kaya patay ka sa akin, overkill. Parang OG1 versus Eminem. Kung sa Gapo may easy meal, sa Cebu ikaw si Easy Win. Damn! PSP game! Sabi niya sa interview na sa labang to, magpapakita siya ng maganda. Hala. Alam naming magpapakita ka, pero hindi ka maganda. Kasi tingnan nyo naman yung muka. Pag nagka-jowa, alam nating iloloki. Pero in fairness, congrats ha, tumangkad ka na kokey. Catherine! Siya daw ang Daniel Padilla ng Cebu. Wag mo nga kaming i-mind trick. Mas kamukha mo si Mike Swift na nagma-mic check habang lumulunok ng ice pick. Para kang si iceberg na na-upset. Pala kang dinisect. Yung mukha mo tol may bicep sarap hampasin ng vice grip, lap trip. Fuck shit. Saan ka magaling na tribo? Kasi yung mukha mo wala sa ayos. Mas bagay sa'yo maging presidente ng mga pangit na adik na Cebuanos. Ferdinand Wamos. Pangit! Sa ganyang angle, di ka na makakatakas. Ikaw ang kambal ni Almoralde. Ikaw si Almoranas. Ungas! Sa laban nila ni Shernan, sabi niya, wala akong sulat. Kasi may problema ako sa kapugian ko. Naisip mo yun? Pinoproblema mo kapugian mo, alam naman nating wala ka nun. Isa kang malaking tanga. At yun ang pinagkaiba natin. Pinoproblema mo kapugian mo habang yung kapugihan yung namumblema sa akin. Ano?
Mas gwapo ka? Talaga ba? Hayaan natin sila ang umusga. Cebu! Isigaw nyo nga ng malakas kung sino mas gwapo sa kami dalawa! Gago! Sino? Malakas! Gago! Pero, gwapo naman to. Sa katunayan, tinanong ko mama niya. Sabi ko, te, gwapo ba si Fonger? Alam niyo sagot ng mama niya? Taki na mukha! Unang round, unggoy pala. dinahit lang kita bilang tugon sa iyong pagsipot. Pero ibibisto ka sa pangalawang ikot, kaya huwag kang masyadong malikot. Kaya simulan mo nang maghugas ng kamay at humarap ka sa camera. Wala kang dapat patunayan sa amin, bay. Magpaliwanag ka sa kanya! Gago si Arik. Anigma! 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 Gago. Round 2! Longer! Let's go! Gago si Nikki. Sa audience. Okay. Gusto ko na ituloy eh. Ayoko na. So, napanoorin. Gusto kong tignan kung mag-i-stay ba si Nikki dyan sa audience eh. Gago to. Tara mo. Okay. So, nakuha ni Nikki itong round 1. Ano natin, try nating isa-isahin yung mga factor kung bakit kay Nikki yung kay Nikki ko ibibigay yung round 1. Okay? So, unahin natin kay Fonger. So, sabi ko nga sa inyo, kay Fonger, round 1 yung round 1 lang yung round 1 lang. Yung round 1 lang kasi doon sinet ni ni Fonger yung trap niya na sabi ko sa inyo, kung kakagat si Nikki doon or kung ganun yung mga angulo na hinanda ni Nikki sa round 1, then nagselpukan yung round 1 nila, possible na hindi maging epektibo yun kasi may trap na sinet si Fonger. Kaso ang galing ni Nikki sa part na to kasi di ko alam kung shinapol niya ba yung rounds niya kasi taliwas di ba? Ang ganda nung round 1 ni Nikki. Tapos kung paano nakuha ni Nikki yung crowd, yung dun sa pera, yung dun sa yung sa Enigma. So yung control sa crowd kay Nikki yon. Ang ganda nung ginawa niya ganda ng ginawa niya doon. So balik tayo kay Fonger. Yung mga angulo na ginamit ni Nikki ay ni Fonger kay Nikki is hindi ganoon ka-epektibo, magagaan. Wala masyadong diin, tapos kung may punchline man is hindi ganoon ka impactful, hindi masyadong tumatama kay Nikki. So ganun yun yung na-feel ko dun sa tapos nag-choke pa siya, nagkaroon pa siya ng stutter, 'di ba? Pero so far hindi ko naman isisik si Fonger doon, bigyan ko ng 7 points si Fonger doon. Kay Nikki, slow start man si Nikki kasi para sa akin yung mga naunang mga angulo na inispit niya is hindi ganoon ka-epektibo. Lumakas lang talaga siya along the way, no? Habang nag-i-spit siya, habang na-spit niya yung mga angulo na pumapatok sa audience, mga jokes na patok at pasok, diba? Doon lumalakas si Nikki. Then nakuha niya yung crowd, yung crowd control,
galing nakuha niya. Tapos ito, yung paano niya in-end. Yung ano, yung round niya, 'di ba? Nandiyan siya sa crowd. Tapos, ang masasabi ko lang din is hindi gumana yung trap ni Fonger sa round 1 na about dun sa issue, 'di ba? Eh hindi naman ginamit ni Nikki yung ganong angulo sa round 1 eh, 'di ba? So, wise move para kay Nikki 'yon. So, I don't know if shinapol niya yung mga rounds niya, pero I think ganun nga nangyari. Kasi for sure naman may mga ganong angulo, no. Ano lang ano ko lang to. Tawag dito. Gut feel ko lang na for sure naman may mga ganong angulo. Pero kung wala, hindi mas maganda, 'di ba? So yun, 9-7 in favor of Nikki sa round 1. Mas epektibo si Nikki dito along the way kasi kay Fonger medyo nag-stack up talaga siya. Tapos bigla lang naging okay sa bandang end. Tapos si Nikki naman paakyat yung area, tas mas naging epektibo siya along the way. So yun lang, ganoon lang simple. 9-7 Nikki. Let's go! Magpaliwanag daw ko kay Enigma. Ay sus! PSP ito! Daw lang ako magpaliwanag kay Sir Pibos! Huwa! 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 Puting anara! Kabalo mo! Kayo unggoy malimbataa! Game? Inom sa ta. Game! Hindi ko to pwedeng tawaging underdog kasi kabayo ang aking kalaban. At ayaw kita pwedeng tabihan, baka ako yung masipa. Ito ang hitsura ni Sixth Street, basta kada adlaw magtama. Tingnan nyo naman, hindi pa yan binugbog, pero ang hitsura, ang dami ng pasa. Dahil sa hitsura mo, Nick, ang problema ng Pilipinas ay lalong lumala. Yan na ba ang baon mo? Akala ko bibitaw ka ng mga mabibigat na mga letra, yan talaga ang aking ine-expect next. Pero kung yan lang namang ipapakita mo, dead ends ka na dito, kaya welcome to my place. Hindi ako si Honcho sa XB, pero oo, totoo ang chismis. Iniscam ko si Sir Enigma at inistap ako dahil ako ay nag-business. Nag-travel ako mag-isa at pumunta sa Paris dahil ayoko makita yung enchik mo na boss. Dahil sa kanyang liga, ako'y huminto sa pag-aaral at sinugal ko ang aking kinabukasan, pero ang gusto niya, siya yun ang palaging win na win at takot malos, kaya sabihin mo sa kanya na paulit-ulit, los! Ako lang yung pinakagwapo sa buong liga. And I am a king of comedy, kay iba ito mag-jokes. Natalo mo lang si Kiran dahil siya ay nag-jokes. Kasi kung hindi lang sila wala, kahit yung referee, kahit ilang beses man magpipito, hindi pa rin manaloto. Pipito? Manaloto? Woo! Hindi mo nag-gets, bro, o sadyang pinanganak ka talaga na kabayo. Huwag puro damo-damo, dapat ka rin mag-shabu-shabu. Kasi pag binanggit ko ang Batang Quiapo at si Idol Coco, hindi ka na mahalatang probinsyano. At kahit ikaw ay taga Mindanao at pumunta ka dito sa Cebu dahil ikaw ay dayo, rest in peace na sa'yo kasi patay. Balik! Kahit ikaw ay taga Mindanao at pumunta ka dito sa Cebu dahil ikaw ay dayo, rest in peace na sa'yo kasi patay ka na dito. Ano daw? Sabi ko, patay ka na kasi dayo! Ngayon sa aking paglabas, masaya ka na? Sana nagdasal ka na lang na hindi ako sumipot. Pero alam ko naman na dati na gusto mo kong makalaban. At ngayon tayo ay pinagtagpo para yung kagupuhan natin ay malalaman. Heartthrob ng Mindanao ka lang, pero yung kagupuhan ko, nationwide lang nakakaalam. Real talk. Kaya lahat ng mga marites dyan, ako lang yung palaging pinag-uusapan kasi kung bakit gwapo ko daw at yung hitsura ko hindi daw nakakasawang tingnan. Totoo? Hoy Nick Balang, di ba kaya mo mag-anyo tao, bakit hindi mo pwedeng subukan? At kung nagiging babae ka man, Nicki Minaj, walang babatol sa'yo maliban lang kay Badang.
Kasi pag nakakita siya ng papaya, yung kamay niya gumagalaw na. Kaya sinabihan siya ni Duterte, Badang, bakit mo sinubukan? Ayan tuloy, nasuntok ka sa agtang. Kaya Badang, wala ka dito, putang ina. Kaya Badang, magsusulat ka na kasi ikaw ang gusto kong sunod na makalaban. Ayos. Real talk. Bakit ka ba sumali sa matira mayaman? Nangangarap ka ba na yung bulsa mo magkalaman? Pero bago pa man yan, Badang, dapat inisip mo muna, dapat sinek mo muna yung noo mo kung mayroon bang utak na laman. Kasi kung wala, si Sir Pibos ang may diferensya kung bakit binigyan ka na baliw na kalaban. Nico, huwag kang magbali-baliwan. Pero kung totoo ka talagang buwang, kumain ka nga ng tae katulad na ginawa ni Boy Tapang. Dire, no? Rich kid ka kasi. Kasi kung totoo ka talagang baliw, maghubad ka nga dito, now na. Ano, di mo kaya? Kasi walang TF. Kaya ka tinanggal ni Sir Enigma sa flip top kasi ang main reason talaga ay nabaliw ka sa pera. Real talk? O baka nagtaka kayo mga bay kung bakit hindi ko to tinira. Relax lang kayo, kalma. Sir Pibos, salamat sa 100k mo na pabuya pero kita mo naman, unang bati ko pa lang sa iyong liga, may 3 MC agad akong tinumba. Putang ina! Real talk, fuck you. Time? Round 2, Nikki, let's go! Okay, so ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung yung atake ni Fonger. Walang mabigat na punchlines para kay Nikki. Walang DN. 'Di ba? Ano lang siguro kung entertainment purposes palag 'yon. 'Di ba? Pero since battle rap nag-aantay ako ng isang solid na linya para kay Nikki. Pero yun, along the way wala tayong masyadong narinig na mabigat or madiin na punchline doon para kay Nikki eh. So wala kung ano yung performance ni Fonger sa round 1, ayun din sa round 2. Consistent yung 1 and 2 niya, no? Magka-level, no? Nagantay ako sabi ko nga sa inyo, nagantay ako ng isang punchline ni Fonger para kay Nikki, pero hindi naging epektibo yung first 2 rounds niya. Yun lang. Hinamon pa si Badang. Wow! Ang galing mo. Ma'am, gwapo ba siya? Napakasinungaling mo! Ang sarap mong... Sinabihan pa akong kabayo, magpasalamat ka kasi binigyan ka ng kabayong kalaban. Pero malas mo lang, Nikki, ito, halatang may kabayong kalaban. Round 2 game? Ito'y laban ng Mindanao Heartthrob versus Boy Estapa ng Cebu. Parehong habulin, Matik. Ako hinahabol ng mga chicks habang hinahabol siya ni Arik. Kasi tinakbo niya yung pera para sa Gubat 3 event. Ito na. So, sabi ko sa inyo 'di ba? So, ang kutob ko talaga kanina is nireshuffle ni Nikki yung mga rounds niya kasi kung tinapat ni Nikki yung round 1 niya sa 'di ba? Nakita niyo naman yung round 1 ni Fonger, 'di ba? May trap doon eh. Tapos kung halimbawa yung pinaka round 1 ni Nikki is etong round 2 niya, para sa akin malilesen yung yung impact eh, kasi may trap nga na sined si Fonger doon sa end, yung pinaka-ender niya doon sa round 1 is a trap eh, na kung ayun yung gagamitin ni Nikki na anggulo sa kanya, mababawasan talaga or baka nga maging ineffective pa eh. So wise decision talaga yung ginawa ni Nikki kung nireshuffle niya yun. So para sa akin wise yun. Tas ito, since walang trap si Fonger sa round 2,
is a free will, no? Free will ni Nikki na mag-perform talaga ng all out dito. So walang trap, wala siyang iniisip na baka maging ineffective yung mga angulo niya. Wala nang ganoon kasi sobrang plain ng round 2 ni Fonger eh. So eto, umaatake na si Nikki dito agad, 'di ba? Tignan natin. Kasi tinakbo niya yung pera para sa Gubat 3 event. Ano, Fonger, happy ka ba? Yung akala nating user lang, puchaks, runner pala. Tinakbo mo yung pera, Kap. Tang-ina ang angas nun. Game changer ang puta, yung battle rap, ginawa niyang marathon. Nakahawak ka lang ng pera, kumati na yung kamay, agay. Dapat nga kalaban mo si Badang kasi pareho kayong may problema sa kamay. Sablay, wag mo nang i-deny. Guilty ka kahit walang video. Yung pang down payment para sa venue, dinown payment ka sa bisyo. Ouch! Proud pa ka. Binulsa pati ticket sales. Pambayad sa sound system. Nag-advance pa ng TF. Kapal ng balat. Ikaw nga ang Daniel Padilla ng Cebu. Kasi nasa iyo na ang lahat. Sarap mong bigyan ng sapak. Hanggang sa mukha ay duguan. Tinabla niya yung flip top. Kasi mas trip niya sunugan. Sabi ng malapit mo na kaibigan na masiba kang araw. Pero talino at diskarte kong dala. Di mo to kaya na maagaw. Kaligayahan ko't ilang linya. Oh, di bali ng mababaw. Basta pinapakain ko sa pamilya ko, hindi galing sa nakaw. Amaw! Maunangan ni mo dire, mas baho pa sa giti. Bahalag walay makaon, basta permi lang siyang piti. Midyas og brief, puros gisi. Iyang pa nga perming hiwi. Di nakakinahanglan pang buakon kay dugay nakang like. Kasi Fonger titi ka. In English, you are addict. Yes. He's addict. Sa lahat ng addict, ikaw lang yung may pinakamalikot na bibig. Kung mahilig kang mamangka, kukuha ako ng sagwan upang ipalo sa iyong leeg. Kasi nga adik ka, ang sarap mong pagulungin o habang buhay patulugin, wala kang kwenta, lintik ka. At sa sobra mong adik, pati friendship nyo ni Arik, dinurog mo. Nang sa ganun lang may mahit-hit ka. Buisit ka. Kasi pinagyayabang panigago na di na daw siya adik. Sige nga, patunayan mo. Bayaran mo si Arik. Pakshit! Di ikaw pinunta nila rito. Masakit man aminin. Inaantay nila ay Mot, J-Block, Sixth Street Sac Maestro. At kung paano kita laitin. Walang home court advantage dito. Walang home court advantage dito. Para lang akong bumatel doon sa amin. At kung may lamang ka man sa labang to, yun ay mas pangit ka sa akin. Round 3, Fonger! Let's go! Wala. So, kain. Dinomina. No? Dinomina ni Nikki yung round 2. Sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni Nikki, ano talaga yon, free will, no? Kasi unlike sa round 1 ni Fonger na meron siyang sinet na trap, dito sa round 2 wala eh, 'di ba? So nag all out na si Nikki dito. Kita niyo naman na sobrang effective ng mga ginawa niya, although umikot sa isang angulo yun about dun kay Arik, tapos yung pagiging addict daw ni Fonger. So doon umikot eh, 'di ba? Yung bayaran mo si Arik, tinakbo yung TF, nag-advance TF, pambayad sa sound system, half down payment sa venue. So ayun eh, 'di ba?
Yun yung sinasabi ni Fonger kanina dun sa ender niya sa round 1 na kung ayun daw yung gagamitin, wala na, no? Since trap yun ni Fonger sa round 1, kung ayun man yung nakatapat ni Nikki sa round 1, malilesen talaga yung impact nun. Pero since nireshuffle, para sa akin lang nireshuffle ni Nikki yung mga rounds niya, and tinapat ni Nikki tinapatan ni Nikki yung round 1 ni Fonger ng walang ganong angulo. Sabi ko nga sa inyo, isa wise decision nga eh. So since tinapatan ni Nikki ng walang ganong angulo, sobrang naging epektibo yung round 1 niya. Then yung round 2 naman ni Fonger, since wala yung trap, doon na nilagay ni Nikki yung mga angulo na sinabi ni Fonger sa round 1 niya, 'di ba? So naging effective pa rin yun. So ayun, nautakan ni Nikki si Fonger sa sa battle na to. Kanya pa rin yun. Hindi na wala na masyadong mahabang explanation, pero kay Nikki pa rin yung round 2. Pero I think yung round 2 mas malakas yun compare sa round 1 niya. Kaya bibigyan ko to ng 10-7 in favor of Nikki. First 2 rounds 19 to 14. First 2 rounds Nikki yun. So yun, ganyan lang kasimple. Pangit daw ako. Hindi yan totoo. Alam ng mga tao dito nga ako ay pinakagwapo. Sabi niya sa akin, tinangay ko daw ang pera ni Sir Enigma at ako daw yung runner. Galit yung puta kasi hindi ko binigay yung kanyang share. Share? Real talk. Oo, ako'y tinanggal ni Sir Enigma sa flip top. Ay yung binigyan ni Tinky ni Sir Enigma, hindi ko binayad sa venue. Ayun na, nagdakong isyo. Balik. Ako tinanggal sa flip top kasi ako ay nabaliw sa babae. Kaya yung Tinky na binigyan ni Sir Arik, hindi ko binayad sa venue. Ako ay na-depress at na-stress kasi yung tinuring kong kapatid, trinaydor ako. At yung dati kong GF, kinantot niya sa studio at mayroon pang video at pinapakita niya pa sa buong tropa ko. Pero ang ginawa ko, ako ay nagpapatay, mali siya. Kahit mali siya, pero mali ba? Oo, mali kayo. Kasi kahit ako ay komedyante, pero pagdating sa love, grabe ito, magseryoso. Real talk yan. Kaya bago nyo ko husgahan, make it sure na wala kayong nagawang kasalanan. Kasi lahat tayong nabubuhay dito sa mundo, lahat tayo ay hindi perpekto. For example, ako ay pinanganak na sobrang gwapo. Ikaw ay nangangarap na magiging tao. Kaya hanggang ngayon, virgin ba to si Bro? Idol niya si Tepin at Florida kasi kotoblan ni sa lolo. Kaya mga girls, kalma lang kayo. Alam kong nangangarap kayo makatikim ng gwapong katulad ko. Kaya iba na, Alawi, yung offer mo sa akin na gusto mo kong magiging boyfriend, sorry, di kita type kay pag-isipan ko muna ng 10,000. At ikaw naman, Katirin! Napakakulit mo. Lagi kang tawag sa akin telepono. You bother me. Sabi ni Brother Daniel Padilla, hindi kanya daw type at gusto niya malaki yung suso. Pero paliwanag ko lang sa inyo sa pamilyang Padilla, ako lang yung pinakagwapo. At kung pag-uusapang loyal at seryoso, promise, nag-iisa lang to. Pero hanip to si Nikki. Sobrang daming babae. Nung nasa Manila kami, tinawagan ko siya. Sabi ko, Nick, asan ka? Sagot niya, Kisame. Kisame? Ako ay nagulat, kaya tinawagan ko si Boss P. Sabi ni Boss P, pumuntahan mo sa room. Kaya dandahan akong pumunta. At binuksan ko ang kwarto. At nung nakita ko si Nikki, sabi ko, wow, grabe. Alam niyo ba kung ano nakita ko? No. Si Nikki nagjajakol, tapos yung mata nakatirik sa Kisame. Kaya pala Kisame? Honey po, pre. Ikaw lang yung taong nakilala ko kahit nagjajakol, nag-word, pre. At galit na galit to si Nikki kasi hindi siya tinuring na kapatid ni Sarah G at ni Flo G. Hindi ka kinikilala nila kasi anak ka ni Andy G. Pero okay lang yan, pre. Kasi sabi nga ni Tito Andrew kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mo si Nikki. Pero ang tanong, meron bang papatol sa'yo na babae? Kahit marami ka mang money at engineering ka, useless naman ang iyong diploma. Kasi ako nga, hindi lang sa pagmamayabang, hindi ako nakapagtapos, pero graduate ako kay Enigma. May bonus pa na 10K, kaya magdamagan akong walang tugba.
Pero bumaba yung amas ko kasi yung papa ko sumigaw sa stoplight. Fonger, stop pa! Ayun, yung karir ko sa flip top, stop na. Pero hindi ako huminto. Ako ay napapatuloy sa rap. Kasi kahit meron man akong nagawang mali, malaki naman akong naambag dito sa Cebu. Kaya rumispeto ka sa nauna upang hindi ka maputso-putso. Tandaan mo, ako ang rason kung bakit nakapasok ang rapo... Kaya rumispeto ka sa nauna upang hindi ka maputso-putso. Tandaan mo, ako ang rason kung bakit nakapasok sa flip top ang Rapulo. At ako rin ang dahilan kung bakit may flip top ang Cebu. Real talk yan. Last. Hindi ako si Badang. Hindi ako si Badang na rapist. But I have my own papers. Wala itong nakasulat na acquitted. But I have a strong witness. This is my packing papers this is my packing evidence na hindi ko kayo pinonggers. Wala itong halong tsamba. Sadyang ako ay nanalo! Nanalo! Nanalo ako sa swertres! Sorry. Sorry. Time. Round 3! Okay, so ganun talaga, no? Pinanood ko na lang yung round 3 ni Fonger, pinanood ko, pinakinggan ko, pero still yung mga atake niya talaga is parang katulad lang talaga ng first 2 rounds niya. So wala na masyadong explanation dito. Yun, consistent naman siya, malinis naman yung performance. Yes, may konting stutter, may konting choke, pero hindi ko na ibababa yun sa 7. So all 3 rounds 7 kay Fonger. Hindi ko na masyadong papabayan pa yung explanation natin kay Fonger kasi kita nyo naman 1, 2, 3 hindi naging epektibo at wala talaga tayong narinig na solidong punches or punchline para kay Nikki. So yun, Nikki, proceed tayo. Nikki, let's go! Pag tinanong nyo sino si Fonger, yung sagot, tangina adik yun. Tangina adik yun. Kinantot yung ex mo ng kaibigan mo. Bakit? Kasalanan ba ni Arik yun? Tangina mo, nagmamalinis ka na naman. Tangina mo. Nasarap mong... Game! Round 3 game! Pangalan niya sa Facebook, Fonger Oil. Fonger Oil. Fonger Oil? Mukha palang adik na, mas bagay sa'yo. Fonger Foil. Bagingay para kay Fonger Foil. O diba? Pang-champion na entrance. Kung si Fluvert Floyd, si 6 threat, si Fonger Foil naman si 6 grams. At sobrang tagal mong nagtago. Ngayon ko nga lang nalaman na nagrarap pa to. Kasi maliban sa PIDEA, si Enigma na lang naghahanap sa'yo. Tapos bumabalik ka, bro, kasi na-miss yung battle rap. Huwag mo kaming lukohin, bulok. Kung may na-miss ka mang gawin, yun ay ang pagkurap at paglunok. At may post to sa Facebook, nahanap niya na raw yung dream girl niya. Oh, shit. Talaga ba? Paano mo naman nasabi na sana yung dream girl mo? Bakit? Natutulog ka na ba? Siya ba yung lagi mong pinopost? Di naman sa pagiging bitter. Yung GF mo parang ashtray sa picture. Kasi mukha niya puro filter. Real talk! Flip top game? Mali. PSP game? Kaya pala andito ka. Kasi sobrang tagal mong nawala. Bali-balita nga sa eskinita na, tuluyan ka nang nawala. Kaya, dalhin nyo na to ng Bataan. Boss P, baka bigla pang mawala. At makisabi na lang din kay Tipsy D na nahanap ko na yung wala. Kasi, second sight 3, di ka nagpakita. Diba? Binigyan ka ng sak, naging bading. Di rin sumipot nung gubat free. Dalawang laban na kansela. Puta ang galing-galing. Kaya si Alex,
Fonger, Sak Maestro, 'di ba nga? Wala 'yun, 'di ba? Hindi natin napanood 'yun sa Isa Buhay 2015. Kaya gagagawa natin yung papanoorin na lang natin yung ano yung alternate na battle or yung basta na-explain ko na sa inyo to noong July. Panoorin natin yung mga battles na hindi sinipot or hindi sumipot sa battle na like yung Sak Maestro Fonger, tapos yung Romano tsaka Rapido. Yun, panoorin natin yung soon. Binigyan ka ng sak, naging bading. Di rin sumipot nung gubat free. 2 laban na kansela. Puta ang galing-galing. Kaya si Alex at Maki sa kahihintay, halos magka-praning-praning. Kaya ang nangyari sa match-up parang Fonger sa laban. Walang kadating-dating. Ngayon bumabalik sa scene, kapal lang yung muka. Flip-top nga, tinuklaw mo, pangil sa pangil pa kaya? Kaya Boss Phoebos, ikaw ingat. Marami nang nadali dyan. Binansagang mekos-mekos to ng flip-top sa sobrang galing niyang mang-Indian. Kasi Bars. gusto ng perang madalian. Kaya di lumalaban to ng patas. Tinatalo pati kaibigan. Basta't meron lang siyang pang-amats. Imbis magbanat ang buto, piniling magbalat kayo. Napakaangas. Sarap buhay, gusto lagi. Kubra lang ng kubra. Oh, ganun kakaahas. Mukha kang pera? Ha? Mukha kang pera? Pwes, ngayon ka magpakita ng bilib. Fonger, ito pera. Pulutin mo, sa'yo na. Pulutin mo gamit bibig. At last, sana sa susunod mong makalaban, sana Fongerin ka niya. Kung pipiliin mo namang umiwas, malamang fifingerin ka niya. Ngayong nakabalik ka na, binabalik ka na ya, nasasabik ka bro? Nakabalik ka man ngayon sa susunod, karma naman ang babalik sa'yo. Malakasan na balagtasan, malalagasan sa patalasan, babagsakan ng pataasan, may magwawakasan. Gusto muna namin Okay. Ano daw? pasalamatan si Councilor Joel. Okay, so round 3 ni Nikki, masasabi ko pinakamalakas na round ni Nikki is yung round 2. Kumbaga, yung round 1 and 3 niya para sa akin magkaparehas. Yung round 2 niya is ibang level. So, para sa akin, strongest round ni Nikki yung round 2. And, yun, kung ano man yung naging comment ko sa round 1 ni Nikki, yun din yung magiging comment ko sa round 3. Medyo syempre, andun yung expectation ko na mamimaintain ni Nikki yung performance niya like nun sa round 2 coming to round 3. Pero nagulat ako na bakit bumaba, no? Andun nakapag-set na ng standard si Nikki na malakas, maganda, effective. Pero pagdating sa round 3, slow start ulit. Tapos, gapang ulit ng gapang hanggang sa lumakas, no? Pero, yun, katulad nga ng round 1, diba? Slow start, then habang along the way lumalakas yung performance. Ganun din yung round 3. Slow start, along the way lumalakas. Iba lang yung round 2 ni Nikki kasi para sa akin nag-start siya ng malakas doon at sobrang na-maintain niya yun hanggang dulo. Kaya para sa akin yung pinaka-epektibo na round ni Nikki. So far, all 3 rounds bibigay ko yun kay Nikki sa score na 28 kasi 9-10-9. So, 28 to 21, all 3 rounds. Nikki yun. Wala na masyadong explanation. Kuwang-kuha ni Nikki yun. Mas epektibo, mas prepared, mas malinis, mas tumatatak yung mga punches, especially round 2. Garganera, palakpakan natin siya. Ang mananalo sa dos, ang binoto na bonus na turn 5-0, panalo si Nikki. Yan, so Nikki talaga yan, all 3 rounds. At welcome back kay Fonger. Maraming salamat sa oportunidad na nakalaban ko siya ngayon. Maraming salamat, Betty, kay Boss Phoebos. Sa lahat ng organizer, maraming salamat. Yeah. So, that's it. Dating gawi. Judges,
Judgment rather, papanoorin ko off-cam. So, ito na yung mga battle na hindi natin napapanood at di pa natin nare-review. Inuunti-unti na natin. So, bukas, panoorin din natin yung Daddy Jody versus Manda Baliw. Tapos, ano ba bukas? Thursday. So, Friday yun. So, ayun. Tignan natin kung matatapos natin at sasama natin sa ngayong week yung Lanceta versus Sac. Pero, hoping na matapos natin ngayong week yung Sac Maestro versus Sac. Sac versus, sorry. Sac Maestro versus Lance. Sorry. Nag-iisip kasi ako kung ano yung ine-next ko na after nun. Kasi iuhuli natin yun. Last 2 battles na lang naman yung hindi natin napapanood sa na mga battles rather sa PSP. Yun nga yung Lance, Sac, tapos Daddy Jody versus Manda Baliw. So, yun na lang. Nag-isip kasi ako, kaya medyo lutang. Lutang lang. Kasi, inisip ko kung ano yung in-next ko. Kung magpo-proceed ba tayo sa 1 minutes Mindanao ba yun? Sa flip top? Or Gubat 13? Or Motus. Ang daming battle sa Motus na alam kong maganda kaya gusto ko rin talaga mag-Motus muna, pero ang dami rin talaga hindi ko pa napapanood sa flip top. So baka mag-flip top muna tayo after ng Lance versus Sac. Diba? Tignan natin. So ayun, bukas natin review yung Manda Baliw versus Daddy Jody. Medyo na ako, antok na ako, kaya gano'n na yung nasasabi ko. Then sana matapos natin ngayong week yung mga battle sa PSP. Unwatch, diba? So yun, kita-kits tayo. Wala na masyadong explanation sa battle na to. All 3 rounds para sa akin nakuha ni Nico yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.